na wrong send sa GCash. Paano maibabalik ang pera? Ang video na ito ay based on my experience. Watch till end. Nakapag-send ako ng pera sa lumang GCash account at expired na ang SIM card. Mag-login tayo sa ating mga GCash account. Nakalagin na tayo. Punta tayo dito sa profile. Tignan mo yung profile sa baba, yan. Pindutin mo yan. Tapos scroll mo pataas, punta ka sa help. Dating mo sa help, makikita mo yan, scroll mo uli pataas. Ask for help. Yan, pindutin mo yan. Napindot mo yan, magsasubmit ka ng ticket. Ganito ang pag-submit ng ticket. Kailangan, enter mo dyan yung iyong email address na gamit mo sa GCash. Tapos yung GCash, registered full name, pilipan mo yan. Select the country where you registered your GCash account. Siyempre, Philippines. Mobile number mo. Ito sa category, concern category. Dahil nakapag-send tayo ng pera sa GCash to GCash, so ito yun ang pipindutin mo. Tapos, I sent money to the wrong person. Kung yun ang concern mo. Ako kasi nilagay ko, I sent money to the old number. Dito, pildapan mo yung what happened. O, di sabihin mo dito, ako kasi ang nilagay ko dito, I did not check the recipient's name and number. Yan. Kasi yun naman talaga yung reason ko. Kaya ako nagkamali ng send. Lagay mo ulit dyan yung GCash registered email address mo. Tapos yung sender's number. Ikaw. Yung wrong recipient's number, yung mali na nasendan mo. Yung correct recipient number, yung correct na niyang number. Tapos yung tama na niya na registered name sa GCash. Tapos yung petsa, kung saan, kung kailan mo yun, kung kailan yung transaction, makikita mo naman agad yun kung kailan. Nasa record mo naman yun sa GCash mo mismo. Yan, yes. Sabi mo lang dyan, yes, na natanggap mo naman yung reference number. Kindly provide all the details that will help us assist you. Ako, ang nilagay ko dito, sinulat ko dito, ito. I send money to old GCash number. Yun lang nilagay ko kasi yun lang naman talaga yung reason ko. Tapos attach mo na dyan yung files, yung screenshot mo. Tapos pindutin mo yung yan, hanap ka na ng screenshot na dapat mo ilagay dyan, yan. Tapos pag mo na yun, submit. Maya lang may mag-chat sa'yo o mag-email sa'yo. Ito, may nag-email na sa akin agad eh. Kayari kung pindutin yun, maya lang after 5 minutes, ayan na yung email. Sabi niya, I understand that you send your funds on an incorrect recipient. For further validation, kindly provide the needed details below. Kailangan ko i-provide yung new GCash account recipient o nung pinadalhan ko. Tapos yung recipient complete name. Balik tayo ulit sa profile natin. Tapos scroll up mo lang. Punta ka ulit dun sa help. Scroll up muna natin. Ayan. Punta sa help. Pag pindot mo dyan sa help, mapupunta ka na uli dun sa submit a ticket, di ba, remember? Ngayon, ang gagawin nyo dyan, scroll up nyo, yan. Makikita mo dyan yung ticket mo na active. Hindi mo yun, dyan mo isend. Mga kailangan mong isend na details na hinihingi niya. August 24 ako nag-submit ng ticket. August 29, may pumasok sa aking email. At ito nga, natanggap ko na yung email na na-refund raw ni GCash yung aking pera. Ayan. 3 days din akong naghintay hanggang sa matanggap ko yung
pera. Ganun lang po kadali. Maraming salamat po sa panonood po ninyo. Till next time po.